So mga paps, andito na nga po tayo sa isa pang segment nitong ating biyahe, no? Kasalukuyan nandito nga po tayo sa Daang Hari. At papasadahan nga po natin yung panibagong phase na nag-open, no? Christian, no? Para sa Villar Avenue. Nung nakaraan nga po, 2-3 months ago yata yung open niya, isang sa may Molino Paliparan lang. And then noong October 28, nag-open na nga po yung isa pang segment from Molino Paliparan hanggang sa may Snake Road, sa may ano, San Marino, no? San Marino. And then ngayon meron na naman bagong bukas. Wala pa isang linggo yata eh. Wala. Siguro ano yun, parang November 1 ata binuksan siya. Right yung time din sa sa Undas. Nabuksan naman yung from Snake Road to palabas na ng Congressional Avenue. Okay. O sa Kadiwa, no? Sa Windward. So anyway, Christian, andito nga po tayo sa Daang Hari. Alam mong meron dito yung isang hospital? Paps, ito. Itong malaking gusali dyan is hospital yan dati. Pero ngayon is binago na nila, ginawa na nilang hotel ni Brittany. Okay. Bali nakakatuwa lang kasi yung Villar City is meron na rin siyang hotel, di ba? May hotel na, may malls, may mga coffee shops, di ba? Na residential. Dining area. Nadaanan nga ho natin Pancake House at Harmony. So nakakatuwa naman tong Daang Hari side na to, no? Sana ganito rin yung expect natin doon naman sa Imus side, no? Tsaka sa Gentry. Oo na, ongoing na rin yung road widening, no? Road widening palabas ng Arnaldo Highway. Tsaka yung nadaanan nga ni anyway, mga papsi naman natin ito nakapaskil dito. Yan si Ninong, oh. Ninong! Yun, oh. Sana ganyan talaga, Paps, no? At taas ng building, ano? So, tingin ko naman, no, yung mga buildings dito sa atin para malabo naman na maging ganyang kataas, no? Dahil sa quality ng lupa na rin siguro, or well, abangan natin, no? Hindi natin masasabi. Pero dito, Paps, sa side na to sa part na ito ng Villar Cities, kita mo na yung skyline ng Metro Manila eh. Hindi lang kita sa camera dun sa northbound. Diba is kita na. Tapos dito naman sa southbound, kita mo na rin yung part ng Laguna. Ibig sabihin, mataas din talaga yung elevation. Mataas. Tsaka maganda yung pagkalinis ng damuhan dito, you know? At meron nga bagong attraction dito, yung Heritage Tree, no? Heritage Tree. Nakakabukas lang din. Tsaka yung coffee sa Foresta. Patapos na rin, no? So, hindi naman natin afford mag-coffee sa Foresta. Siguro si Anthony. Tsaka favorite ni Anthony ang Coffee Project. Oo, Coffee Project. Favorite niya. Masarap daw lahat. Iba't iba daw yung lasa, napapansin mo niya mga paps. Bali yun, Paps, nakikita natin na from the launching ng Villar City, medyo nagiging bumibilis din naman ng development, no? Kasi two coffee shops na rin ang nabuksan. Yung isa doon sa yung isa din sa may U-Town. Tapos, Paps, ito, yung hotel, di ba? Siyempre nagsusunod-sunod na yung may hotel na eh. Siyempre, ikaw ba mag-hotel ka ba dyan nang wala kang ibang mapupuntahan? Siyempre, susunod-sunod na rin nila yan. Ano kaya susunod after ng hotel, Paps? Siguro, Paps, yung magpo-focus na sila dyan sa residential. Kasi kung tutusin, meron naman na silang offices, yung teleperformance. Kasi within Villar City pa rin naman yung SOMO eh. Yung SOMO, tsaka yung mga doon, yung BPO offices. Parang part na rin siya ng Villar City. Pero ito, napansin nyo, parang kiniklear na yung mga damo dito sa left side natin, no? Marami na gaganap po mga Paps. Marami na rin. Ang alam ko dito, ang Foresta, Paps. Diyan, sa part na yan. Sa left side. Sa road na yun, Paps. Yun. Saan kaya yung heritage no? Oo nga. Baka yun, no? Yung heritage tree na yun, may balot na Christmas tree yun. Kamukha siya nung puno dun sa Pandora, no? Sa Pandora. Pero nga, nag-ano dun, inaano na sa Attack on Titan, eh. Feeling ko ayun, yung nasa gitna. Saan? Ayun, yung gitnang malaking puno doon. Yung kalikot ng mga
Kasi iniisip pa nga natin kung popost natin siya sa MCAV kasi baka hindi naman siya part ng ng Cavite. Baka part siya ng Las Piñas. Pero kasi nakalagay doon is Villar Avenue. Ang Villar Avenue naman Cavite. Part siya ni Cavite. Hindi ano palang major highway po ng Villar City sa portion ng Las Piñas and Muntinlupa? Yung Daang Hari lang, Daang Reyna. Daang Reyna. Uy, ito nga ito yata nga yun siya. sa kaliwa. Nice. Yan. Nice. Tama naman pala, Pops. So anong tawag nila? The Heritage Tree. Ayan. Yeah, Mapuntahan nga minsan ng gabi yan, ano? Yan mga paps, so, sa kaliwa. Yan yung heritage. Bali Pops, babiyahe ka dito sa Villar City para dyan. sa gitna ng kalsada. Oo nga, no? Yun pala yun. Dami nagpapost yan, mga nagjo-joke na puno na, later subdivisions. Hindi nila alam na CBD ang ginagawa dito. Hindi lang naman siya villages eh. Kasi parang nakasanayan na ng mga tao kapag bilyar, kamelya, ganyan. Nga naman. Yes. Tsaka naman ang mga Pinoy naman, naging ano na rin natin yung una magrereklamo, una mambabash. Pero kapag nandyan na, unang tatangkilik. Malay natin pa, sa mga nagbabash pala about yung sa Heritage Tree, nagtataka talaga kung saan pa banda. Nag-selfie pa, sila pa yung mga unang nag-selfie. Pero aminin man natin lahat, maganda mag-develop ng kalsada itong si Villar. Totoo. Yung mga napag-uusapan natin sa mga previous vlogs mo, na yung connection. Ano may kakaroon ng road network, yun talaga matatawag mong road network kasi 'di ba? Isipin mo dati hindi naman natin nakakalain na mapagko-connecta ang Dasma, may direct access na papuntang Alabang. 'Di ba? Hindi mo akalain 'yun. Dati akala mo talaga is need mong dumaan ng Bacoor. Ito yata yung ito na yung cafe. Cafe yan, Tingnan natin kung ano ba yan. Kasi parang taas. Taas naman yan. Pasasabi tayo. Mukhang doon lang. Ano lang ata to, dinadaanan ng mga machineries. Oo, Ang bilis no? From, di ba nung nag-share tayo niyan sa GC no, na parang nung render, artist perspective. Ang bilis. Sana ganyan sa offices no? Offices sa building. Aesthetic din ho, ganyan. Hindi, tsaka ganun yung bilis. Maganda siya, no? Maganda siya, aesthetic nga. Picture lang natin. Medyo relevant siya sa Yun yung na-post natin nakakamukha ng ng sa Lord of the Rings, no? Lord of the Rings. Green na green eh. Yun, no? Ito na ba siya, Pops? Established 2022. Yan. Ang ganda pala eh. Ang ganda nga. Ganda, no? Yan naman ang maano natin sa mga Villar. Pagdating sa mga concept coffee shops, magaganda talaga. Subukan natin lapitan. Yung sa lasa. Doon magkakatalo sa lasa. Yung controversial eh, Pops. Pero tanungin natin yung kaibigan nating lagi talagang tambay ng coffee shops. Si Pops Anthony, anong masasabi mo sa coffee? I hate. Automatic. Ayun, walang bilis magsagot Parang kaya yun? Totoo kaya yan? Hindi pa makakataas, Pops eh. Hindi pa makakataas, ano? Pero ang ganda niya, no? Yun, pero at least nakakita sa camera. Yan. Yan. Nice. Ang taas talaga ng elevation dito, no? Tsaka may parang viewing deck siya. Oo. Ang ganda Kasi rin mataas ng nga siya eh. Maganda siya, mga paps, ano? In fairness. First nung 100 coffee shops. Di ba? So, Yung second pa, yung sa U-Town. Di ba? Pero Pops, dapat yung sa Dear Joe, yung napakatagal lang yung nakabukas. Siguro kasama na rin. Sa Bali, para ang ano lang natin is yung after launch nung Vista City. Nung Villar City. Kasi 'di ba, yung mga yun is existing matagal lang. Pero kasama yun. Sa 100. Pero ito malamang to magbukas na to this year. Oo, Pops. Hindi naman nila papalagpasin tong ng Christmas season. Aesthetic ba? Tsaka Ganda, dito no? mo malalaman talaga kung gaano ka yung mga Pinoy, no? Dadayuhin kahit wala silang ibang mapupuntahan. Ibig sabihin pala nito para sa ating mga manonood, ang Villar Avenue kasi is open lang siya from 6 AM to 6 PM, di ba? Pero with this coffee shop, siguro, no? more likely i-open na siya hanggang gabi. Di ba, Pops, akala ko po parang last week ata may update na hanggang 8 open PM siya na. hanggang 8 PM. Ganun ba? Ito lang. Simula nung nagbukas yung Congressional papuntang Avenue. Siguro dahil nga kaka-install lang din ng mga
mga lamppost, no? Pwede natin alamin mamaya yan sa guard, no? Tanong natin para sa ating mga kababayan. Pero yun nga lang, huwag tayo magagalit kasi ang alam ko ay bawal pa rin dito ang mga 400cc and below, ano? Na motor. Tsaka ang mga PUV. Mga PUV. But anyways, ako nagagandahan ako doon sa Foresta Cafe na yan, ha? Kahit hindi ako mahilig magkape. Oo. Masarap tumambay niya paggabi, malamig, mahangin niya for sure, ano? Yan naman Pops ang maano mo sa mga sa Vista development site. Tulad sa Crosswinds, ang gaganda ng mga coffee shops, di ba? Oo. Ruin Project, tapos yung mga naka-team kasi sila sa Switzerland, na may mga tema talaga. Parang yung Ivea, maganda Ivea eh. Kaso nga lang, Ninong, kung maririnig mo sana kami, pinturahan nyo na Ivea kasi ano na ilabas na eh. Faded na eh. Yun nga. Alam mo na. May magdo-donate si Pops Anthony ng Kung kay Jaime Boysen kung kay Jaime Isabel de Ayala pa yan, okay pa. Pero Pops mo ang yung nakita mo, 'di ba galing tayo sa Vermosa kanina, nakita natin yung influx ng tao, no? Grabe jump pack ang mga kahit tanghaling tapat, tapat, no? For sure kahit saan na, no? Parang grabe na ang purchasing power ng Kapitenyo, no? Naman. Kahit saan magbukas na siguro meron na. Kaya siguro maganda rin pang yun ng investors, no? Na huwag kayong matakot na mag-invest sa Cavite. Kasi kung nakita nyo lang yung opening ng Vermosa is jump pack talaga yung mga hanggang ngayon, pang ilang days na ba? Third day. Friday sila, Friday. Sunday na ako ngayon. Oo, third day na, pero grabe, punuan talaga. Nung wala pa kay Vermosa, Jollibee lang dyan, tsaka sa labas, di ba? Yung mga shops pa lang, punuan. Starbucks. There's a Starbucks, maraming tao. Di tuloy tayo na libre ni Anthony kasi punuan yung Pancake House eh. Puno ba kanina? Balak niya sana man libre kaso punuan. Sabi niya Tagaytay na lang daw. Oo nga mga paps, kasi doon kami nag-meet up sa Vermosa. Actually dapat nung Friday pa itong biyahe natin ito Patanza eh. Kaso nga lang nag-delay yung opening ni Vermosa. Gabi, no? Pero daming earthworks dito ha. Oo nga pa, parang both sides, mga parang siguro magsiselling na sila ng lote, no? Selling point na ng mga lote dyan. Or mali natin, meron na pala talaga, no? Meron na yan. May Ano po i-develop sa portion po na ito? Ito is yung CBD kasi talaga eh. Itong part na to eh. So part commercial pa rin to. Ito. Kaya ang pinaka magbe-benefit na part ng Villar City is yung Dasmariñas. Kasi nasa side niya talaga yung pinaka-development or CBD. Unlike sa Bacoor kasi more on residential. Tapos sa kabilang side naman, Dasma University Town naman, ano? Which is meron din siyang mixed use din siya. Kaya etong Villar City is mag-a-act na rin siya as talaga CBD ni Dasmariñas kasi sa lahat ng cities din siya lang din ang wala eh. Walang masasabing CBD, no? Kasi si Gentry is meron, si Imus is meron, si Bacoor is meron. Ito siya. Bali itong Villar City. Si Gentry nandiyan ng River Park tsaka ang Maple Grove. Si Imus is Vermosa tsaka yung upcoming Mega World Township, no? Ang Imus Boulevard po ng mga Pops. Na hinihintay na rin natin, no? Sana pero mukhang next year na, no? Malamang. Ano ba? October pa dapat po yun ilalunch. Wala pa birthdays pag may mayor eh. Siguro dahil din marami pa rin kasi talagang bakante ang Maple Grove. Tsaka may Arden Botanical Garden pa sila sa 13. Ayun, so the last time, no? Ito lang yung open hanggang dito sa Molino Paliparan. Yes, ngayon, pwede na tayo tumawid, no? Ito yung second phase na natin, na feature din natin nung nakaraan. Kaming dalawa ni Christian. Ito nag-open to nung October 28. Yan, so pwede nang tumawid dito. Napaka-seamless na ng biyahe, no? Totoo, Pops. Talagang Central Business District. Central Business CBD West. No? Kung nagtatrabaho ka talaga sa Alabang from dyan sa part ng Kadiwa, kahit sa kahit sa somewhere gitna ka pa ng Dasma, sobrang lapit na, no? So ito mga Paps, tanong na marapati na natin tanungin yung guard, no? Kung anong oras bang operations dito. Good afternoon, sir. Anong oras po ang open nito? 24 oras ho. 24 oras. Yung kabila? 6 to 6
yata. 6 to 6 pa rin. Pero ito, 24 Palabas ng Kadiwa. hanggang Kadiwa. 24 oras. Ayos. May ilaw na rin pala yan. Okay, good. Sige boss, salamat ha. Pero ang motor pwede, hindi. 400cc lang talaga. Okay. Thank you. Good news yun mga papi. Ayun, so 24 hours. At malamang ito, abangan lang natin magbukas yung Foresta Cafe na yun, sigurado. 24 yun hours na na rin. rin yun. Ulitin na natin, Paps, ang 24 hours lang. Isimula dyan sa Molino Paliparan hanggang palabas ng Congressional Avenue. Okay. Pero medyo skeptic ako dun sa sinabi niya kasi nga private subdivision yung Sa Windward, no? Sa Windward, no? Tsaka ma-open up ko lang din na nagkaroon din ng ano dyan, ng issue kasi Homeowners. homeowners ano sila, parang winewelgan nila na syempre for security, no? Kasi kung ikaw nakatira ka rin na sa so-called private subdivision tapos nag-open ka ng Public road. public road, syempre yung security, no? Kahit sabihin mo, tsaka yung privacy, di ba? Pero may nagko-comment sa akin na residente rin ng Windward. Nakakadaan pa daw siya ng 8:30 ng gabi. Yun na, siguro yun na nga rin yung Pops. May isang wardya pa naman doon na pwede natin ma-confirm naman, no, yung sa kabilang side. Sa kabilang side. But anyways, ito nga, no, malamang dito nga ilalagay yung UP. Pops, yung No? kasi ito yung university town yan. Ito, meron na pala siyang label, CBD West. Yun nga, Paps, kanina pa po mula dun sa Molino Paliparan Road. Nakalagay na CBD West. I see. Yun mo yung mga Paps stands. Kaya ako nabanggit kanina. So, saan kaya ang inis? Doon sa part ng Bacoor, no? Sa parallel ng road. So, nadaanan na din natin siya kanina, no, Paps? Part ng earthworks na yun for sure yung widening itong Widening, kalsada kasi nga 5x5 lane to no? Tapos ang good news pa dyan, Paps, magkakaroon ng ano po ba, diba? BRT. BRT, kaya kailangan talaga siyang i-widen. Widen. And yung usap-usapan yung LRT, no? LRT, Pops. Ay, yung LRT1, no, Paps? Hanggang Governor's Drive. Very good news. May bus-bus po yan ni Ninong. Oo, si Ninong talaga. So ito na yung San Marino, no? Snake Road. Yan. So ito, bagong bukas na segment naman ito, yung patawid natin, no? Hanggang Kadiwa. This is the main avenue, San Marino main avenue. Main Avenue. Lalagyan din nila ito ng ano, tawag ito, Villar City. For sure na, Yes, Pops. Meron na doon actually sa dulo eh. Yung Villar City. Magkatapat. Ito, magkakaroon pa to. Magkakaroon pa lang po. Maliwanag kaya dito sa gabi. May guard. May guard pa doon isa. Solar. So kung galing kayong Kadiwa papunta ng Alabang or palabas ng MCX, ang bilis lang. Wala pang 10 minutes eh. Pops, medyo slow down tayo yung construction ng Yung kape ha. Medyo malapit na rin. Ang bilis, no? Ang bilis talaga gumawa din ng ano. So ito yung pinuntahan natin noong nakaraan, no, kasama si Christian. Kita ba? Dito tayo. But it's safe to say, Pops, na ang buong kahabaan ng Villar Avenue is open na. Kompleto na. Ang next na lang is yung dito, itong daanan nito, papuntang Island Park. Yan mga Paps, so yung pakaliwa na yan. May River Drive dyan palabas ng Island Park, no? So yung kapihan dyan, mabilis naman ang galawan din, ano? Tapos Pops, inisip natin dun sa LRT, no? Yung station is nakapangalan sa Lasal. Kaya pala siya nakapangalan sa Lasal kasi nga, itong road, yung Congressional Avenue is papuntang De La Salle University, Dasma. Oo nga, no? Sa Kadiwa, no? Oo. Bali parang ano siya, ito yung gagamiting daan para papunta na sa, although malayo, pero ito yung pinaka main thoroughfare niya papunta sa Lasal. Anong coffee shop to, mga Paps? Adjust tayo mga Paps ng ano, ha? Rin, U-Town. Yan yung coffee shops nila sa U-Town. Wala pang name. Wala pang name. Oo, unnamed pa. Pero sa ano na yan, pangalawang kapihan na yan, no? Grabe. Pangalawa. Ayan yung marker din ng Villar City. So gusto ko maglagay dito ng ano, Pops? Alphamart. Dali. Hindi, itong hindi na nila part, no? Yung sa ano na, sa LGU na, pwede dyan. Junk shop. ito, parang hanggang dito lang yung Villar City, no? Tanong natin sa guard. Ito, may isang gwardiya.
Magandang tanghali po, boss. Boss, yung sa Windward, bukas na siya, no? Anong oras siya bukas tsaka nagsasara, boss? 24 hours din, parang dito rin sa simula dito, no? Doon po kasi 6 to 6 lang puro. Oh, yung sabay kami ng side. Ah, okay. Dito po wala po sa amin yun ng oras. 24 hours din. Okay. Kailan siya nagbukas bago lang, ano? Nakaraang Martes po sir, mga 2 linggo na rin po. 2 weeks Okay. ago. Ayun. Sige, boss, salamat po. Salamat. Thank you. Ang kulit lang isipin, Pops, na yung kung ano pa yung unang nadaanan, no? Yun pa yung ano, may curfew hours. Oo. 6 to 6. Bakit Hindi kaya? kasi doon hindi pa yata kompletong ilaw doon eh. Siguro. Yun ang Hindi ano ko napansin, for safety purposes na rin. Dito kasi kung mapapansin mo, nakatayo na yung mga street lights, oh. Solar din siya, no? Solar din. So 24 hours daw siyang bukas, mga paps, no. Nakakatawa naman. Yun ang sabi, mga paps, 24 hours, but wag nyo kaming i-quote if ever na napadaan kayo dito ng this oras na gabi at hindi kayo pinapasok, no. Pero ang sabi nga 24 oras. At saka Pops, 2 guards na po yung napagtanong natin eh. Ito sa LGU to. No, ito para sigurado Ito na tayo. yung residential. Tanungin natin. Magandang tanghali po. Boss, ito ba 24 oras? 24 oras na. Oo. Opo. Okay, thank you. So yun nga mga paps, no? Confirm na 24 hours. Ito na yung residential Ito area, na, no? yung Windward Windward Hills. ito. Windward. Iba-widen pa kaya to, Pops? Or... Yun nga ang malabo, Pops, kasi syempre mga kabahayan. Oo. If ever din, ang dugo. Kasi syempre, mayayamang family rin yan. Pero I doubt na gagawin pa itong i-widen to. Hindi na. Parang ano lang din to, Paps, yung sa Villar din, no? Sa Nomo Avenue. Yung gatong-gato rin yung palabas ng BF Resort, no? Oo, ganun nga. Kasi yun nga, Pops, syempre, ikaw, hati ka din sa opinion, no? Kung ikaw rin si residente dito, di ba? Yun nga Syempre, yun din, no? Before, yung mga anak mo nakakapag, alam mo yun, free na nakakapag-lakot dito, nakakapag-patintero dyan. Ngayon is hindi na kasi, talaga, nadadaanan na siya ng sasakyan. Parang nakakaawa din yung residents ng Windward. Kasi for sure, siguro, ito yung isa sa reasons kung ba't sila bumili ng property ho dito. Kasi gated community ito. Nawala private. din yung sense talaga nung gated, yun. tsaka yung word na private, di ba? Ayun, so parang nalugi ka. Nasira yung pangako sa'yo. Pero yung isang benefit naman nila is yung Access. access, tsaka ang value. Value. Isipin mo, konektado ka sa Villar City. Tsaka if ever, Pops, na maganda rin dyan kasi darating yung araw, mag-gentrify ito. Etong mga kabahayan na to, for sure yan, next may mga karinderya na yan, tindahan, kung ano-ano na. Parang yung mga access road lang din sa Mary Cree, sa Park Lane na, yung mga residential houses, naging naging tawag dito, business na, di ba? Nag-salon na, nagkaroon na ng mga com shops, mga ganon. Para sa BF, tsaka dyan sa Solidarity Route, no? Nagkaroon na ng mga kainan, no? Ginawa ng commercialize yung kanilang mga bahay. Totoo. Yun naman ang doon. Kasi, news, parang i-adapt mo na yung changes, di ba? So ito, palabas na tayo ng Windward, no? Marami nagko-comment sa akin kung saan banda sa Windward to lalabas, eh. So ito mga paps, makikita na natin paglabas natin, no? Tsaka diretso lang talaga siya, Pops. Diretso lang, kagandahan, no? So main road talaga yung tinahak niya, no? Naalala ko, Pops, dati nung wala pa talagang definite na lalabasan ng Villar Avenue dito sa Congressional Avenue. Ang pinag-iisipan is yung itong part na tong katabi. Katabi niya. Kasi residential lang, fully residential lang yan, eh. Tapos dati nga sinasuggest pa natin na sana is Town and Country. Kasi pag sa Town and Country, rekta niya is Mangubat Avenue. 'Di ba? Mas seamless 'yon kung doon talaga. Mas lalakas yung U-belt, 'di ba? Ito kasi is yan, high school. Ito nga sa may school pala siya lalabas, mga paps, no? Which is malayo-layo pa rin naman sa DSLU. Kasi doon pa ang Lasal, eh. So ito mga paps, nasa Congressional Avenue na tayo, no? Biyahing tayo? Tansa tayo, no? Pa-Governor's Drive, Pops. Pa-Governor's Drive. So siguro bibili ba ako kang Villar kung pati yung Windward mabili niya, no? Gawin niya Villar City. Ibang klase talaga. Kay Phil Invest yan, eh. Anyway mga paps, sana nga po nag-enjoy kayo dito sa ating update, no? Ingat po kayo palagi. God bless. At syempre alam nyo na. Thank you!